Isang linggo na, buhat na makabalik si Elena sa Maynila. Isang linggo na rin niyang hindi nakikita si Brent. 2 beses na lang lumabas si Ryan, buhat nang dumating siya. Maging dito, ay hindi nakaligtas ang kanyang pananamlay. Paano nga ba niya ito matututunang mahalin? Gayong iisa lamang ang kalala ng kanyang puso. Iisang pangalan, lamang ang kaya niyang bigkasin, kay Brent lamang. Tinawagan si Elena ni Casey at sinabi nito, sa bahay na lamang daw nito siya maghapunan. Dahil malulungkot lamang siya kapag umuwi na maaga, kaya kanyang pinaunlakan ang imbitasyon nito. Tinutulungan niya si Casey sa paghahanda ng hapag nang bumungad sa dining room si Joey. Hindi ito nag-iisa, kasama nito si Brent. Nagtagpo ang kanilang mga mata ng binata at siya ang una nag-iwas ng tingin. Okay, let's eat, anunsyo ni Casey. Naupo na silang apat at nagsimulang kumain. Iniiwasan niya magtagpo ang kanilang mga mata ni Brent. Well, I prepared this dinner because Brent suddenly decided to go back to California, ani Casey. Nagulat siya sa kaalamang iyon. Muli pakaramdam niya, ay iiwan na naman siya nito. Nang matapos ang dinner, ay sinabi ni Casey na si Brent na lamang daw ang maghahatid sa kanya sa kondo. Nasa talyer kasi ang kanyang kotse at nag-taxi lang siya. So, you're going back, aniya, habang nagmamaneho ito. Yeah, di na sila nag-imikan pa hanggang maihatid siya nito sa kanyang kondo. Naibukasan niya ang pinto ng kotse at takma na sana siyang bababa, pero nag-iba ang kanyang isipan. Muli niyang isinara ang pinto ng kotse at hinarap ito. Bakit ka ba takas ng takas? Bakit ba hindi mo harapin ang nararamdaman mo para sa kapatid ko? And then, start getting over her. Hindi ka mahal ni Casey. And for God's sake, Brent, may asawa na siya. Hindi nag-iisip niyang sabi. Why? You think? I didn't know. Sa palagay mo ba hindi ko alam? Mahal mo si Casey. Bulag lang ang hindi makakakita ron, Brent. Get over her and move on. Hindi yung para kang sira na aalis kapag hindi mo na kaya at pagkatapos ay babalik kapag hindi mo na kayang matiis. Casey's just fine, Brent. Masaya na siya kay Joey. They have a life. So start yours. Hindi mo na siya kailangan pang ipagtanggol sa akin dahil hindi ko naman siya sasaktan. Hindi mo na kailangan pa mag-alaala sa kanya dahil may Joey na mag-aalaga noon. Move on, katulad ng ginawa ko. May bahid ng kasinungalingan ang kanyang huling sinabi. Dahil maging siya ay hindi yun magawa-gawa. Kaya ba binubuhos mo ang panahon mo kay Ryan? You're trying to move on after Joey. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. We're talking about you. Let Casey go. Let yourself go, Brent. At sana, pagbalik mo, ay hindi na paglimot mo sa kapatid ko ang maging dahilan niyon kung bakit tatakbo ka na naman. Let go, Brent. Iyon lamang. At tuluyan na siyang bumaba ng sasakyan. Tumulo ang kanyang mga luha. Habang naglalakad siya papasok sa kanyang kondo. Let go and move on, Brent. At pipilitin kong iyon din ang magawa ko. Di yata't ang alam ni Elena ay si Casey ang mahal ko. What gave her that idea? Tanong ni Brent sa kanyang isipan. He and Casey had been really close. They had been the best of friends. Saksi ito sa kanyang pag-ibig na iniingatan para kay Elena. Pero mas maganda na nga siguro na iyon ang isipin ni Elena ng dahilan ng kanyang pag-alis kaysa malaman nito na ito ang nag-iisang dahilan ng lungkot sa kanyang mga mata. Elena deserves someone like Ryan. Mas mabuti, hindi nito malaman ang kanyang damdamin. It was better that way. Patungo na si Brent sa airport. Nagbahatid siya sa driver na kanyang kinuha para sa kanyang ina. Mabigat na mabigat ang kanyang pakiramdam. Para may mali sa kanyang gagawin.
Hahayaan na lamang ba niyang hindi malaman ni Elena na ito ang tanging pinag-uukulan niya ng pag-ibig, na naging duwag siya at tumakbo na lang muli. Nagdesisyon siyang pabalikin na lamang ang sasakyan. He had to see Elena. He had to know. Wala na siyang hinihintay pang kapalit mula rito. If really wanted to move on, tulad ng payo ni Elena, he had to make it right. He had to free himself. At mangyayari lamang iyon kapag nasabi niya kay Elena ang lahat-lahat. Brent, may bag dito. Baka sa nanay mo. Sabi ng kanilang driver na si Mang Ruben. Inabot ito iyon sa kanya. Hindi iyon sa kanyang ina. Bag iyon ni Elena na naiwan ito sa kanyang kotse. Wala sa sarili. Binuksan niya iyon. Lipstick, sukla at wallet ang laman ng bag. Hindi niya alam kung ano nagtulak sa kanya para buksan ang wallet ng dalaga. Para lamang magulat sa larawang bumulaga sa kanya. Halos suminto ang pagtibok ng kanyang puso. Kanyang larawan ang bumungad sa kanya. Di siya makapaniwala. Bakit ilalagay ni Elena ang larawan niya sa wallet nito? Could it be? Agad niyang tinawagan si Casey. Oh, Brent, are you really going? Bungad dito sa kanya. Casey, she has a picture of me in her wallet. Anong ibig sabihin nun? Bakit? What? Hindi kita maintindihan. Sino? Anong? Si Elena. Naiwan ang kanyang bag sa aking kotse. I saw her wallet at may picture ako roon. Anong ibig sabihin nun? Casey, I also have a picture of her in my wallet. And it's because I love her so much. At pakiramdam ko, palagi ko siyang kasama. Kapag nasa wallet ko ang kanyang picture, could it be? Oh God, I don't know what to think anymore. Casey, I want to scream with joy kapag naiisip ko na pareho ang dahilan namin kung bakit may picture kami ng isa't isa sa mga wallet namin. Pero natatakot din ako. Baka naman, nagkakamali lang ako ng hinala. Hirap na hirap niyang sabi. God gave you a sign, Brent. Magtiwala ka. Go find out. Go to Elena. I'm on my way. Magang-maga na ang mga mata ni Elena nang umagang iyon. Hindi na niya alam kung anong oras siya huminto sa pag-iyak at tuluyang nakatulog. Isa lang ang alam niyang dahilan. She had to go away. Kailangan niya mag-isip dahil ang pag-alis si Brent ay nagsilbing pinala senyales na walang patutunguhan ang kanyang nararamdaman. Hindi lamang ito ang kailangang gumamot ng sarili. Siya man ay ganoon din ang dapat gawin. Matapos makapaghilamos at makapag-ayos ng sarili, lumabas na siya ng kwarto. Nagtitimpla siya ng kape na may kumatok sa pinto. Tinatamad na binuksan niya ang pinto at ganoon na lamang ang kanyang gulat sa kanyang nabuglawan. Was it really Brent? Ang alam niya ay ngayon ang flight ito pabalik sa California. Pumasok na ito at ito na rin ang nagsara ng pinto. I was on my way to the airport. Sa isip ko, mas mabuti na yung aalis ako nang wala kang nalalaman. Mas mabuti nang umalis ako nang hindi mo kinakaawaan. Agad na simula nito. Nanatili siya nakatanga lamang dito. Hindi niya maunawaan kung ano ang gusto nitong sabihin. But I couldn't just go. I couldn't live like that. Knowing na isasara ko ang kabanata natin na hindi nasasabi sa iyo kung anong talagang laman ito. Anito, sabay turo sa tapat ng puso. Kabanata natin. Anong gusto nitong palabasin? Mula na makita kita, wala na akong hinangad kundi maging kaibigan mo. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya nung una mo akong ngitian. Hindi pa ganap na maipaliwanag ng batang puso ko, pero kakaibang saya. Ang naramdaman ko, nang umiiyak na nagsumbong ka sa akin ng sama ng loob sa iyong daddy. Nang dumating si Casey, halos madurog na ang puso kong makita ko sa mga mata mong sakit. Sa pag-aakala mang pinagpalit kita sa kanya,
Ilang beses kong tinangka na magpaliwanag sa'yo. Masakit ang ginawa mong paglayo because I have been loving you forever. Mahal kita. Mahal na mahal kita. At wala nang masasakit pa na marinig mula sa babaeng pinakamamahal mo that you can never be good enough for her. Na hindi ka niya magugustuhan kasi hindi ka galing sa isang magandang pamilya. But I never meant those words, Brent. Sinabi ko lang ang lahat ng iyon dahil nagsiselos ako sa inyo ni Casey. You're always there for her. Samantala mo sa mga tingin mo sa akin. That night on my prom, I said those hurtful words dahil akala ko may relasyon na kayong dalawa ni Casey na napipilitan ka lang na maging escort ko dahil malaki ang utang na loob mo sa aking daddy. The moment na lumabas sa bibig ko ang mga salitang iyon, ay agad kong pinagsisihan iyon. I'll always be sorry for that. Gusto kong sabihin sa iyo noon na hindi ako yon, na hindi iyon ang pagkatao ko. Nagawa ko lahat iyon dahil hindi ko matanggap na minahal mo ang kapatid ko at ako ay hindi. Lumuluha niya ang pagkatapat. But I love you. I have always been in love with you. Always. Kahit pa sinisiksik ko sa aking utak na dapat ako magalit sa iyo para makalimutan kita. Sinisigaw pa rin ang puso ko na mahal kita. Mahal kita, Elena. You don't know how much. Pahayag nito, sabay yakap sa kanya na mahigpit habang paulit-ulit. Binibigkas nito kung gaano siya nito kamahal. Mahal din kita, Brent. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko. Ay, lumabat ang mga labi nito sa kanyang mga labi bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi. I'm sure I can live without you, but I'm just not sure if I'd want to. I live, yes, but it will be living without meaning because you are the meaning of my life, Elena. Anito, matapos ang isang makapugtong hiningang halik na iginawad sa kanya, hindi pa rin niya mapaniwalaan na sa harap niya ito ngayon, si Brent, at sinasabi ang mga katagang iyon na matagalan niyang inaasam. She was in a daze. She kissed him back eagerly. Marry me. Anito? Ha? Agad? Marami na nasayang na panahon sa atin. Elena, we have to catch up for all those times. Please, don't say no, honey. Pag sumamo nito, I won't. I can't. I've been waiting for you. Tuloy ng pamatak ang kanyang mga luha. His arms tightened around her. She put her arms around him and nestled against his chest. You never gave me presents kapag Christmas at birthday ko. Kung may pagmamaktol na niyang sabi, they were reminiscing the past. Samantalang si Casey, palaging may regalo. Nakaupo sila sa sofa, nakasandal siya kay Brent, habang nakayakap naman ang kamay nito sa kanyang baywang. That is not true, honey. I had a gift for you every Christmas at kapag birthday mo. How come? Wala naman akong natatanggap mula sa'yo. Hindi ko naman kasi maibigay sa'yo. Palagi kang galit sa akin, kaya tinatago ko na lang iyon. One day, I'll give them to you. Naipon na sa kwarto ko. Sabay halik sa ibabaw ng kanyang ulo. Talaga? Yap. Si Casey lang ang nakakaalam ng lahat ng iyon. Siya pa nga palagang tagapagpalakas ang loob ko. Tuwing sasabihin ko, hindi ako nababagay sa'yo. Tumingala siya rito. May pagdududa sa mga mata. It's true. Bayaw pa nga ang tawag sa akin nun eh. I had been really bad. Hadn't I, Brent? Muli siyang nalungkot ang maalaala. Ang mga nagawa niya rito at sa kanyang kapatid. Not bad. Just bratty. My one and only brat. Malambing nitong turan. Sabay dampi ng mga labi nito sa kanyang labi. Brent, di ba? You're on your way to the airport already. What exactly? Change your mind. Well, na-realize ko, hindi rin ako matatahimik kapag nakatago ang tunay na damdamin ko sa'yo.
Kahit talagang alam ko, wala akong aasahan. I chose to come back and talk to you. That way, ay sasara ko yung kabanata natin na ganon, pabigla niyang saad. Umalis na sa pagkakasandal dito. At ang lalaki ang mga mata, hinarap niya ito. Just like that. Ni hindi ka malang muna maghihintay. Malay mo, ma-pride lang ako. Elena, anito? Sabay pitik ng marahan sa kanyang ilong. Aren't you listening? Sasara ko na lamang ang kabanata natin. Kapag nasiguro ko, wala kang pagtingin sa akin. At saka, teka muna, okay na naman tayo ah. Tumatawang tugon nito. So, talagang na-realize mo na hindi mo kayang umalis nang hindi magtatapat sa akin. Yes, and a little help from your bag. Bag? Yup. What bag? Wait, I'll get it. Lumabas ito sandali at pagbalik ay may bitbit na. That's my bag. Bulala siya. Naiwan mo ito sa kotse ko. On my way to the airport, nakita ko to. Paliwanag ng binata. Hindi niya iyon namalayan. Sa sobra kasing depresyon na nadarama niya, ay hindi na niya iyon napagtuunan ng pansin. Binuksan nito ang kanyang bag at inalabas mula roon ang kanyang wallet. Napasangap siya ng pagtanto kung ano ang kaugnayan ng wallet na iyon. Ngayon, ay alam na niya kung ano ang tinutukoy nito na tulong na nakuha nito mula sa kanyang bag. Binuksan nito ang kanyang wallet at inaharap sa kanya ang nakalagay roon na larawan nito. You have my picture in your wallet. Nanunukso nitong turan. Pakiramdam niya ay umakyat lahat ng kanyang dugo sa kanyang mukha. Matagal mo na pala akong pinagdanasaan, ay wala pa akong kaalam-alam. Ngingiti-ngiting sabi pa nito. Ang kapal mo, porke ba may picture ka riyan, ay may gusto na ako sa'yo. Nakalabyo niyang sabi. Sunod-sunod na halakhak ang pinakawalan nito. Honey, that can only be the reason. Ganoon. Kaya dahil dyan, ay nagkukumahog ka na namang magpunta dito. Nakahalukip-kip niyang tugon. Siyempre nga naman, may assurance ka. Kaya madali na sa'yo ang magtapat sa akin. Nakairap pa niyang dagdag. That is not true. Tanggi naman ito. Kaya ka lang pala bumalik, ay dahil sa picture na iyan. Nakakainis ka, Brent. Aniya, at tumakbang lalayo rito. Agad siya nitong kinabig, at mabilis sa inahiga sa sofa. Panay ang kanyang piglas. Kaya pareho silang bumagsak sa sahig na nasasapi na ng carpet. Natahimik siya na magtama ang kanilang mga mata. Maya-maya pa, ay muli nitong pinagkaloob sa kanya ang isa nakakaliyong halik. Hindi na niya alam kung gaano katagal nila yung pinagsaluhan. Hinabol pa niya ang mga labi nito nang humabalay iyon sa kanya. Natatawa. Muli siyang hinalikan nito. So impatient, anito. Nang kinailangan nilang sumagap ng hangin, he kissed her nose and looked straight into her eyes. Parang malulunod siya sa mga tingin na iyon ni Brenta ngayon ay kanya ng nobyo. Hindi niya alintana ang bigat ito na nakadagan sa kanya. I love you. Mahinang tura nito. Bago ko pa man makita ang picture ko sa wallet mo, nakapagpasya na akong puntahan ka. So, hindi iyon ang pangunahing dahilan kung bakit ako bumalik at nagtapat sa'yo. Although, hindi ko itatanggi na malaki ang naitulong niyon para lumakas ang loob ko. Paliwanag nito. Tell me you love me again. Pakiusap niya. I love you, Elena. I love you. I love you. I love you. Sunod-sunod niyang sabi. Kasabay ng sunod-sunod din. Paghalik sa buong mukha niya. I have something to show you. Anito? Matapos siyang nalayang makabangon at makaupo. Inilabas ito ang wallet ito at iniabot iyon sa kanya. Bakit? Maang niyang tanong. Open it. Utos ito. Ganun na lamang ang kanyang pagkamangha na makita roon ang kanyang larawan. Kinalkal pa niya ang pitaka nito at natuklasan niya. Hindi lang pala isa kundi 5 ang larawan niya
nakasiksik doon. Naluluhang napatingin siya rito. See, I told you, love is the only reason kung bakit ko iniingatan sa pitaka ko ang larawan mo. At yun din agad na naisip kong dahilan mo na makita ko ang picture ko sa wallet mo. Agad siyang yumakap dito at tuluyan ng napaluha. I kept your picture in my wallet because it's the only way I can be with you always. Madamdaming sabi pa nito. Kahit sa pamamagitan man lang ng mga yon, ay mabawasan kahit konti ang pangungulila ko sa'yo. Mitsu, honey. Dahil doon ko lang masasabi na akin ka, na darating ang araw na masasabi ko sa'yo kung gaano kita kamahal. May hikbing tugon niya. Every time na aalis ako, sasakay sa aeroplano, ay hindi mawaglit-paglit sa aking isipan na iiwan kita. And every time I see you go, sinasabi ko sa sarili ko na palagi mo na lamang akong iniiwan, na hindi ako mahalaga sa'yo, kaya napakadali para sa'yo ang iwan ako. Kung alam mo lang, Elena, kung gaano kahirap para sa akin ang sumakay sa aeroplano na hindi ka kasama. Kung alam mo lang, anito, habang patuloy sa paghagod sa likod niya at paghalik sa kanyang ulo. Then, never leave me again. Mariin niyang utos. Never. Puno ng conviction, natura nito. Epilogue. Elena's dress was long and made of snow silk, but cut on restrained lines and unadorned. The veil, too, was simple, held in place by a delicate tiara, a gift from Brent. Siya mismo nag-design ng kanyang gown. Simple lamang iyon, pero lumabas pa rin ang elegante. Greg was the best man. Isa sa mga bridesmaids si Kate at ang kanyang ate Casey, ang matron of honor. Elena was happy and excited to go to her wedding. The sight of her groom turning to watch her coming down the aisle filled her with delight. And she walked the last few steps with a smile on her face. Brent's own smile answered hers, and his clasp on her hand was warm and reassuring. Their wedding went on smoothly, though their wedding night went on a little bit wild as the night moved on. Tanghali na magising sila kinabukasan. Sa halip ng mga regalo sa kanilang kasal, ang pinagkaabalahan ni Elena, mas gusto niyang unahin buksan ang mga regalong tinago ng kanyang kabiyak para sa kanya sa mga nagdaang taon. To Elena, happy 9th birthday. Sana magustuhan mo dahil pinag-ipunan ko ito. From Brent. Malakas niyang basa sa card na nakakabit doon. Pinunot niya ang balot ng kahong iyon at tumambad sa kanya ang isang maliit na alarm clock na pink ang kulay. Wow, ang cute! Alam mo pala ang favorite color ko kahit noon pa. Aniya kay Brent habang tuwang-tuwang pinapanood siya. Siyempre ako pa. Pagmamayabang naman ito. Pareho sila nakasalampak sa sahig sa hotel room na iyon na ipinareserba nito. Bawat regalong nabubuksan niya ay nakakatanggap siya ng halik mula rito. Ang pang-10 regalo ay isang card. Hindi yun binili, kundi gawa lamang nito. Medyo gipit kasi ako ng mga panahong iyon. Paliwanag nito. Maganda iyon. Maganda pa pagkakalettering ng mga salita. Sinimulan niyang basahin ng malakas ang isinulat ito para sa kanya. You're my favorite habit. Just thinking about you perks me up like my morning cup of my coffee. If you'll only allow me, I'm willing to share your ups and downs. And in between, believe me, it will be the best part of my daily routine. And even though I know how much you hate me, I still think about how much I love you, at least 3 times a day. It's a habit I just can't break. Happy Valentine's Day, Elena. Bago pa niya matapos ang pagbabasa, ipinangliran na ng luha siya. Gralga ng tinig, habang binabasa huling 2 linya. Pagkuhan, tuloy na bumagsak ang kanyang mga luha. Agad siyang yumakap dito.
Honey, it wasn't meant to make you cry. Pangaalo ni Brent sa kanya. Ngayon lamang niya napatunayan kung gaano siya nito kamahal. I'm so sorry for all the hearts that I gave you, for all the cruel words. No, I thought we're all through that. I know. It's just that. Oh, Brent, I love you. I love your letter. Kung nabigyan lamang tayo ng pagkakataon, kung naiba lang ang sitwasyon natin noon. No, pigil ito sa kanyang sinasabi. Let's just be thankful that the storm is over. We're here now, together. Yeah, marap siya rito. At marami na ako may pamamana sa magiging anak nating babae. Nakangiti niyang sabi, Honey, what do you think if we continue the new habit that we both discovered last night? Pilyo nitong wika. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mukha. I think I'd like that. Dito na po nagtatapos ang kwento na Brent at Elena. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kanilang kwento ng pag-ibig. Marami pong salamat. Keep safe everyone.